rockin' with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo, diba? Charot. So yun, so syempre marami tayong chika ngayon. Pero bago ako chumika ng bonggang-bongga, gusto ko muna syempre magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik syempre sa channel natin. And then of course yung mga supporters talaga na from another country na grabe. Sinusuportahan talaga nila ng todo-todo ang Samsam TV. Maraming salamat. Yung mga nasa America, syempre maraming salamat. Canada, Australia, Middle East. Ayan, ang dami natin dyan ng mga friends. At kahit sa Europe, may mga ilan-ilan tayong friends na tumututok dito. Maraming salamat po. At higit sa lahat, syempre, sa mga kapwa ko Pinoy na nasa Pilipinas na talagang nagmamahal sa akin ng bonggang-bongga. Kasi lahat talaga pinapanood nila. Kaya maraming salamat. So, syempre, happy ako. Oo. And then, syempre, ngayong araw na to, ang chika natin, sabing ganon, ano daw, tingin ko daw ba tatalbugan ni Papa Nawat ang pageant na naganap ng Miss Universe noong 2018. Oo naman. So, walang duda yan. So, lalo na ngayon siya ay binigyan ng pagkakataon ng maging isang director ng pageant ng Miss Universe. I mean, sila yung magmamanage ng pageant na to. Eh, natural, papakita talaga nila ng bonggang-bongga yung galing nila dyan kung paano sila e-eksena. At walang duda, naniniwala ako na talagang gagawin ni Papa Nawat ang lahat ng kanyang makakaya. So mag-expect ka na bonggacious ang magiging pageant nila dito sa Miss Universe. Pero mag-expect ka din na ganun kamahal ang ticket ng Miss Universe. Kasi talagang bobonggahan nila yan, for sure. Kasi nga, di ba, syempre magpapa-impress si Papa Nawat doon sa Miss Universe organization dahil medyo, aminin naman natin, na wala talaga sa eksena ang Miss Universe, di ba? Nung nakaraan, parang hindi sila pumapalo, natatalo sila ng Miss Grand at marami nga nagsasabi na dapat ang Miss Grand ay bumongga pa ng bonggang-bongga para tuluyan na mawala sa... Pero hindi ginawa yun ni Papa Nawat. Ang ginawa niya ay tinulungan pa niya, isalba talaga ang Miss Universe. At parang feeling ko this time, maraming matutuwa. Pero syempre magtataas ang kilay nilang Paula Sugar dyan. So, marami din nagsasabi na dapat daw ba ibalik ang Continental Queens. Yung kumbaga, Continental ang pagkuha nila sa semifinals. Yung katulad ng ginagawa nga noon na by Continental, di ba? So, ako para sa akin, okay yon kung may Continental Queen kasi. Kaya lang, parang masyadong predictable. Alam mo yon yung parang halimbawa sa Asia, alam mo na makakapasok si Indonesia, makakapasok si Vietnam, makakapasok si Philippines kasi parang lima-lima di ba? So, parang doon sa part na yun, parang ay alam mo na, aware ka na. Hindi katulad ng walang ganon, selected, parang may surprising, di ba? Hindi ako pabor doon sa by Continental Yung Continental na, sige ipasok natin to kasi para mas magulat yung lahat. Hindi ako pabor doon kasi parang feeling ko, ang daling makapasok sa ganon ng Asia katulad ni Thailand, Philippines, and then Indonesia, Vietnam, at kung sino-sino pa. Halimbawa, Cambodia, Myanmar. So, matik yung apat na country sa Asia na malakas katulad ni Philippines, Thailand, Indonesia, Vietnam. Talagang nabibigyan sila ng chance na makalusot. Pero mas gusto ko yung tawag dito, yung selected. Kasi pag selected, at least na-eltokuyo yung ibang candidates, di ba? So, yon. So, ako para sa akin, mas gusto ko yung labanan na, alam mo yung surprise, ang magiging ending. Yung gano'n, yung parang talagang medyo kakabahan ka kasi papasok ba dito si Philippines, papasok ba si Philippines, ayon. And then, dapat bang panatilihin daw ang Continental Queen or dapat tanggalin to?
to be honest, dapat maging maayos lang. Kasi parang nung nakaraang taon, hindi naging maayos yun. Kasi parang yung announcement nila ng Continental Queen, dapat nandoon yun sa oras ng pageant, hindi yung nagbigay ng parang pa-special pa-special event para sa Continental Queens, and then after noon parang naitsopwera yung runners up at saka yung winners. Kumbaga parang ano yun, parang ang gulo. Oo, yung ganon. Kasi momento yun ng winners eh. Dapat yung winners nakafocus doon. Kasi siya yung panalo, dapat yung buong event na para sa winners na yun. Hindi eh. May pa-eksena silang Continental Queen, and then ayun, labo-labo, and then nagkagulo. So dito talaga hindi mo talaga masasabi na si Kun An magaling mag-manage sa pageant. Kumbaga parang wala talaga siyang alam sa pageant, at kung kani-kanino sila lumalapit para alam mo yung mapatakbo lang nila yung pageant ng maayos, 'di ba, kay Osmel din. Pero at the end of the story, talagang kailangan pa rin nila si Mr. Nawat, kasi ayan, kaya nga sila lumapit kay Mr. Nawat humingi ng tulong, kasi nga talagang needs talaga nila, at parang feeling ko tama yung ginawa nila, kasi kung hindi naman to mababalik doon sa dati nagpapatakbo ng Miss Universe, eh wala talaga sila, mababaksak talaga yung Miss Universe, kasi nga pride ang pinaiiral nila, di ba? So yon, so ako para sa akin yung Continental Queen, ang announcement niyan dapat nandoon sa mismong pageant. Kung halimbawa top 10, so top 10, so yung 5 Continental Queen, yung 5 runners up. So mas mataas pa rin dapat ang runners up. Kung iimbitahan nila yung mga Continental Queens, dapat imbitado din yung mga runners up. Or kaya ang gawin nila ay pwede din naman na selected, 'di ba? Pwede din yung halimbawa, yung runners up na mismo, yung katulad doon sa Intercontinental, 'di ba? Na ang ginagawa nila, yung runners up mismo ang Continental Queens nila. And di walang talo, 'di ba? So lahat win-win situation. Kasi parang feeling ko, naiitsupwera kasi yung runners up kapag may Continental Queens. Then ano ang ending? Ano ang nagiging papel? Now, dito kasi nung nangyari sa Miss Universe, now overpower na Continental yung mga runners up. And then, yung runners up kasi parang sila yung waiting doon sa kukuha sa selected na yung mga magiging, halimbawa nagkaroon ng problema magka-problema si Universe, si Title, dapat sa runners up kukunin. So ano ang dapat na runners up? Dapat ba 5 din? Hindi. Dapat 3 lang. Dapat isang second runner up, first runner up, at saka title. Kasi reserva lang naman sila. Kung may Continental Queens, dapat yung Continental Queens buo yan. Tapos, yung runners up, dalawang runners up at isang title. So, bali 8. Kung 5 ha, so balang magiging 8. So, para sa akin, yung title kasi, siya yung title. Yung first runner-up, siya yung magiging abangers kung sakaling magkaroon ng problema itong si title. Kung hindi available si first runner-up, may second runner-up silang kukunin. So, dapat 3 lang talaga. So, top 3. And then, yung doon, sa iba, sa the rest, ayun yung Continental Queen, nakasama ni Universe. So, ano yung mas mataas? Runners up o yung kasi hindi kasi dapat pwedeng kunin doon sa Continental Queens yung mananalo kung sakaling magkaroon ng problema si Universe. Dapat may nakahelera. So, parang feeling ko, sa working, Continental Queen. Pero sa abangers, dapat runners. Tama ba? So, yun. Ganun yung nakikita ko na solusyon. And then, ganun yung dapat gawin. So, dapat matanggalin yung Continental Queens, runners up lang. First runner-up and second runner-up. Pwede din naman kung ayaw nila na makiuso. Kasi ngayon, uso na ngayon na may Continental Queens. Parang Reyna sa Asia, Reyna sa ganito. Para in case lang na di ba? At least may title pa din. So, yun. Parang nung nangyari, nung nakaraan taon, si Chelsea Manalo, may title. So, happy lahat. Diba? So, yan. Kasi kung walang title, ang iisipin mo ay top 30 lang siya. Charot. Anyway, so, ganun talaga. Good luck. And then,
I think kailangan lang nila i-continue yung Continental Queen pero dapat maayos at malinaw. So ako agree ako doon sa dalawang runners-up, second runner-up and first runner-up and title, and then Continental Queen. Tapos isama din nila yung dalawang runners-up kung saan may event eksena. Kasi parang nagtatrabaho din yung mga runners-up as a Miss Universe. And then yung Continental Queen, parang nagtatrabaho sila for the Continental. So, yon ganon. Pero, kung saan pupunta ang Queen, dapat kasama lagi yung runners-up sa lahat ng eksena. Sa madaling salita, parang nanalo din sila. Parang sa Cosmo, yung first runner-up, laging kasama anywhere. Di ba? So, tingin ninyo guys. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, keep smiling lang and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.